Naranasan mo ba nung pakaramdam na naghihintay ka sa isang pangako na para bang hindi naman matupad? Ganyan ang naramdaman ni Abram sa Genesis 15 bago pa siya maging si Abraham, ang ama ng maraming bansa. Isang gabi, kinausap siya ng Diyos sa isang pangitain. Ang sabi niya, "Abram, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala." Pero naging tapat si Abram. Ang sabi niya, "Panginoon, ano naman ang kabuluhan ng aking gantimpala kung wala naman akong anak? Ang aking alipin na si Eliezer ang magmamana ng lahat." Pero may ibang plano ang Diyos. Sinabi niya kay Abram, "Hindi isang alipin ang iyong magiging tagapagmana. Ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana." Tapos dinala siya ng Diyos sa labas at sinabing, "Tumingin ka sa langit at masdan ang mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Ganyan karami ang magiging lahi mo." At heto ang magandang bahagi. Nagtiwala si Abram sa Diyos sa simpleng pananampalataya lang. At dahil doon, tinuring siya ng Diyos na matuwid. Pero may mga tanong pa rin si Abram. Sabi niya, "Panginoon, paano ko malalaman mapapasa akin ang mga lupain na ito?" Ang sagot ng Diyos ay napakahiwaga at makapangyarihan. Sinabi niya kay Abram na magdala ng ilang hayop. At sumunod si Abram. Pinaghati-hati niya ito at inayos sa lupa. Habang lumulubog ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram na babalutan ng makapal at nakakatakot na kadiliman. Ngunit nagsalita ang Diyos, "Ang iyong mga anak at apo ay mangingibang bayan at magiging alipin roon sa loob ng 400 taon. Ngunit paparusahan ko ang aalipin sa kanila at pag alis nila roon, marami silang kayamanang madadala." At pinangako ng Diyos kay Abram ang mahaba at mapayapang buhay na ang kanyang mga anak at apo ay babalik sa lupain na ito. Pagkatapos, habang dumidilim, may kamanghamanghang nangyari. Isang umuusok na palayok at maningas na sulok ang lumitaw sa pagitan ng mga pirapersong hayop. Ng araw na iyon, gumawa ng tipan ang Diyos kay Abram. Ipinangako niya ang mga lupain mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa Euphrates, kasama ang mga lupain ng Senyo, Sinesio, Kadmoneo, Heteo, Peresio at Repaita. Gayon din ang lupain ng Amoryo, Cananeo, Gergosio at Jebuseo. Ang kwento na ito ay nagpapaalala sa atin na ang pangako ng Diyos ay maaaring magtagal pero hindi niya ito makakalimutan. Tulad ni Abram, kailangan lang natin magtiwala at maniwala. Kahit hindi natin maabot ang mga bituin o ating pangarap, ang plano ng Diyos ay laging mas malaki kaysa sa mga naiisip natin.